Pagkatapos kong maligo, tumalon ako sa kama ko para manood ng movie sa Netflix. Isinuot ko ang aking coffee t-shirt at shorts dahil comfy pajamas ito, at muling inayos ang aking benda. Sa pagpunta ni Arya dito at sa pag-akyat baba ko ng hagdan, hindi nakuha ng hita ko ang pahinga na kailangan nito, at medyo masakit. Pagkatapos ng hapunan, kailangan kong uminom ng isa pang painkiller. Ngayon ay 11 PM na. Katatapos lang ng pelikula at ngayon, gusto kong uminom ng hot chocolate. Ang pelikulang pinapanood ko ay isang Christmas movie, at ang pagkakita sa kanila na may hot chocolate ay gusto ko. Isinara ko ang laptop ko bago bumaba sa kama. Bumaba ako nang walang problema. Naka-on ang lahat ng ilaw sa kanilang normal na volume, na ikinaalarma ko dahil palagi silang pinapalabo ni Thalia o Sebastian. Dumapo ang mga mata ko kay Sebastian na nasa tabi ng glass door, nakatalikod sa akin habang pinagmamasdan ang pool. Lumapit ako sa kanya at narinig niya yata ang footsteps ko, dahil bigla siyang lumingon sa akin. Nang dumapo ang mga mata niya sa akin, nakita kong naging malambot ang ekspresyon niya. Hindi ka pa natulog, binasag niya ang katahimikan. Umiling ako ng no, nanunood ako ng movie, tapos ngayon gusto ko ng hot chocolate. What about you? Baka lumangoy ako, maikling sagot niya. Sa 11 PM, ang tubig ay dapat na nagyayelo. Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Thalia. Nabanggit nga niya na ginagamit ni Sebastian ang paglangoy, as a way to let out some steam. I wonder kung ano ang bumabagabag sa kanya ngayon. Gusto mo ba ng hot chocolate? Offered ko. Nakatingin siya sa akin habang nag-iisip. Inabot siya ng ilang segundo bago siya tumango. Sige, pumunta ako sa kusina at alam kong sinusundan niya ako. Kinuha ko ang mga mug sa mga cupboards, bago nagsimulang gumawa ng hot chocolate. Umupo si Sebastian sa may counter, sinusundan ng mata niya ang bawat galaw na ginagawa ko. Not gonna lie, having someone constantly looking me, while working was making me nervous. What if I mess up? Minsan lang ako nakainom ng hot chocolate. Napatigil ako sa ginagawa ko, napaangat ang ulo ko sa kanya. Ngayon ko lang ba siya narinig na nagsabi na minsan lang siya umiinom ng hot chocolate? I was 6 years old at ang aking lola ang gumawa nito. Idinagdag niya. Nagsalubong ang kilay ko, bakit minsan? Hindi mo nagustuhan? Tumawa siya ng mahina, nagustuhan ko. Lola was sick on bed rest, and she learned how to make hot chocolate with marshmallows for Adam and me. But the thing is, hindi magkasundo ang lola ko at ang nanay ko. Nung mga panahong yun, pumunta lang kami sa lugar niya for Thanksgiving or Christmas. Isang beses lang namin siya na inom ng hot chocolate for Christmas. She passed away the next year. Damn, I'm sorry for bringing it up, humingi ako ng tawad. Umiling siya, it's okay. I never talk about this to anyone. Oh, well, kung alam kong mahilig ka sa marshmallows, binili ko na. Unfortunately, you'll have to taste a plain hot chocolate, sabi ko habang nilalapag ko yung mug niya sa harap niya. Naaamoy ko mula rito at mabango, komento niya. Nakasandal ako sa counter habang nakatingin sa kanya. Dinampot niya ang mug, inamoy ang hot chocolate bago walang isip na tumango. Maingat siyang humigop ng matagal. How is it? Maingat kong tanong. Oh, it's good, sabi niya na nagpapangiti sa akin. Kinuha ko ang tasa ko at uminom muna. Wala ka namang balak inumin lahat ng hot chocolate habang tumatayo, diba? Narinig kong tanong niya. Ito ba ang paraan mo para sabihin na maupo ako sa tabi mo? Mapaglarong tanong ko. Tumingin siya sa akin na may amused expression. Hindi siya ngumingiti, pero nandun ang pagiging mapaglaro. Umupo ka na lang. Naglakad ako sa counter, bitbit ang mug ko sa kamay ko, at umupo sa tabi niya. Tumabi siya kaya nakaharap siya sa akin, habang nakapatong ang siko niya sa counter. So anong pinagkakaabalahan mo kanina? I mean, if you don't mind me asking, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ang tawag sa telepono ay mula sa aking ama. Gusto niya akong gawin ng isang mafia mission na maaaring magbuwis ng aming buhay. Casual niyang sagot. Kumunot ang noo ko, bakit naman niya iyon gusto? Dahil sa pangalan namin sa mundo ng mafia, sagot niya. The guy he wants us to fight is one of the biggest mafias in Italy. Nagkita sila sa isang meeting and they ended up challenging each other. Now our dad wants me and Adam to fight against him. Will you fight him? Itinanong ko.
Nagkibit balikat siya, I need to talk with Adam first, then we'll see. You'll see. Di ba sinabi mo lang na maaari nitong ilagay ang iyong buhay, paalala ko sa kanya. Bawat misyon ay mapanganib, matigas niyang sabi. This one sounds suicidal, bulong ko, kaya napangiti siya. Wala pa kaming napagdesisyonan, he pointed out. Nagkibit balikat ako, pinaninindigan ko ang sinabi ko. Tumingin siya sa akin na may hindi mabasang ekspresyon sa mukha. Makalipas ang ilang segundo, tumingin siya sa kanyang tasa. Inubos namin pareho ang hot chocolate namin, at ako naman ang naghugas ng mga dishes dahil 2 tasa ito. Sa kabilang banda, si Sebastian. Naghintay ako sa window glass habang naghuhugas siya ng tasa. Truth to be told, nakatingin ako sa kanya sa refleksyon ng glass door. Ang pakikipag-usap sa kanya ay gumaan ang pakiramdam ko, at hindi ko na kailangang tumalon sa malamig na tubig ng pool. Nang matapos siya ay naglakad na kaming 2 papunta sa hagdan. Maglalakad na sana ako papunta sa dingding kung nasaan ang switch ng ilaw, pero biglang namatay ang ilaw. Nakarinig ako ng sigaw bago ko naramdaman ang mga braso niya na pumulupot sa braso ko, niyakap ito ng mahigpit. Pumasok agad sa isip ko na ayaw niya sa dilim. Nilagay ko ang kamay ko sa kanya. It's okay, nandito naman ako. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin, dahil hindi naman ako nag-comfort kahit kanino. Lumapit siya sa akin, at ramdam ko ang tibok ng puso niya. Malapit nang mag-take over ang generator. Sinusubukan kong i-comfort siya. Makalipas ang ilang segundo, muling bumukas ang mga ilaw. Lumingon ako sa kanya, at nakita kong nakahinga siya ng maluwag. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. I hate the dark, bulong niya. Sa kabilang banda, si Katrina. Ngayon ay bumalik ako sa opisina, dahil mayroon akong 2 meetings ngayon. Inabot sa akin ni Neri lahat ng files na kailangan ko, at chinek ko muna lahat bago ihanda ang sarili ko. Nang matapos ang unang pagkikita, bumalik ako sa aking cabin habang si Neri ay lumabas para bumili ng aming mga pananghalian. Samantala, nagpa siya si Alicia na tawagan ako. Nasa mall siya, bumibili ng ilang gamit para sa orphanage, at nakakita siya ng cute na handbag para sa akin. Gusto niyang malaman kung gusto ko ng beige or white. Yung beige, sagot ko sa telepono. Great choice, tumawa siya. Guess what, biglang sabi ni Alicia na parang kinakabahan. What? Curious kong tanong. I think alam ni Adam ang tungkol sa pagiging social worker ko. She blurts out kaya napataas ako ng kilay. Why do you think that? Itinanong ko. Noong gabi ng charity event, natakot ako tungkol sa shooting thing at nag-alala ako para sa kanya. Pinabayaan ko ang mga guards ko, at sa huli ay ipinakita ko sa kanya na nagmamalasakit ako sa kanya. Nagulat talaga siya. Then the next day pag-uwi niya, tinanong ko siya kung okay lang siya, and he reassured me na okay lang siya. Ipinaliwanag niya. Mukhang may pakialam siya sa'yo, komento ko. Doon lang nagbago ang lahat, even when I tried to put on my act, and be mean to him. Tinitigan niya lang ako na may amused na mukha, na para bang alam niyang nagdadrama lang ako. Sinabi niya sa akin. At sa gabi naglalagay kami ng parang harang sa pagitan namin, ngayon kapag nilalagay ko, tinatanggal niya. Nagsorry pa siya sa akin. Dagdag niya. Oh, nagsorry nga sa akin si Sebastian nang malaman niya about Jason conspiracy, at hindi ako gold digger. May sinabi ba siya tungkol sa trabaho mo? Nagtatakang tanong ko. Not really, and now I can't be a bitch since hindi naman siya nagagalit. Instead, I feel bad for arguing with him. Napabuntong hininga ulit siya. Well, pwede naman siguro kayong magayos. I suggested. Sa tingin mo posible iyon? Tanong niya at nagkibit balikat ako. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, sagot ko. Sinusubukan ba ninyo ni Sebastian? Maingat na tanong niya. Tumango ako, sinabi nga namin na gagawin namin. Oh, that's great, sabi niya. Nakarinig ako ng katok sa pinto ko. I need to go, talk to you later, sabi ko. Yeah, talk to you. We both hung up before I said a loud come in. Pumasok si Neri na may dalang 2 bag ng pagkain. Ang daming tao sa food court. Napabuntong hininga siya habang nakaupo sa upuan sa harap ng desk ko. Food court, nagpunta ka sa mall? Tanong ko. Oo, kailangan kong bumili ng ilang mga make-up para sa aking ina. Sumagot siya.
Well, kain na tayo, 1:30 PM ang next meeting, paalala ko sa kanya. Palagi siyang sumasama sa akin sa bawat meeting, at sa tuwing makaligtaan ko ang anumang mahahalagang punto, hindi niya ako pinapaalalahanan. Umupo kaming dalawa at kumain ng pagkain namin habang pinag-uusapan ang mga casual na bagay, non-business thing related. Sinabi ko nga sa kanya ang tungkol sa shooting sa charity event. Oh, he protected you. How romantic. Panaginip na sabi niya. Napataas ako ng kilay, from all the things that I just told you, that's all you gonna say. Hey, masisisi mo ba ako? I'm lonely, no one to protect me or be romantic with me. You are living everyone's dreams. Nakipagtalo siya. Inilibot ko ang paningin ko. Nang matapos kaming kumain ay pumunta kami sa meeting na tumagal ng 1 oras. Pagbalik namin, nanatili kami sa aking cabin, tinatalakay ang bagong pamamaraan na maaaring gumana para sa proyektong ito. Biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kaming dalawa ni Neri. Come in, sabi ko. Bumukas ang pinto, at nagulat ako nang makita ko sina Sebastian at Carter, pareho silang nakasuit. Tumango si Carter sa akin, habang si Sebastian naman ay nakatayo lang na walang emosyong makikita sa mukha. I'll let you alone. Narinig kong sabi ni Neri, bago niya kinuha ang file at lumabas. Me too, sabi ni Carter bago naglakad palabas pagkatapos ni Neri. Isinara ni Sebastian ang pinto sa likod ni Carter bago tumingin sa akin. Is everything okay? Nagtatakang tanong ko. Pupunta ako sa Italy, sabi niya, at naramdaman ko ang pagbagsak ng puso ko. You are going to fight them, sabi ko at tumango naman siya. Nakaisip kami ni Adam ng isang magandang diskarte na inaasahan naming gagana. Paliwanag niya. Kailan ka aalis? Itinanong ko. In 4 hours in my dad's private jet. Uuwi na ako para ihanda ang mga gamit ko. Sagot niya. Sige, ingat ka, hindi ko napigilang sabihin. Tumango siya. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong telepono? Tanong niya na ikinagulat ko. Ang aking telepono. Napatingin ako sa desk ko, inilibot ko ang mga mata ko sa kung saan-saan para hanapin ito. Nagtaas ako ng ilang papel, ilang files bago ko ito nakita malapit sa bag ko. Hinawakan ko ito bago ibinigay sa kanya. Inilagay ko muna ang password ko bago ko ibigay sa kanya. Mabilis siyang nag-type ng kung ano-ano bago ibinigay sa akin. I need to go. I'll talk to you later. Sabi niya at tumango naman ako. Also words will go around that I'm out of town, so if anything happens, you call me immediately. If Jason comes around, call me or Leo. Malinaw niyang sinabi. I will. Paninigurado ko sa kanya. Nag-walk out siya. Sa kabilang banda, si Neri. Umupo ako sa tabi ng desk ko, habang nakabukas ang file sa harap ko. Tumangala ako at napansin ko ang lalaking kasama ni Sebastian. Nakatayo siya sa may bintana habang nakatingin sa labas. Hi, malakas kong sabi. Lumingon siya sa akin na may blankong mukha. I'm Neri, assistant ni Katrina, at kaibigan. Magpapakilala ba siya? Tinitigan niya ako. May nasabi ba akong mali? Baka hindi siya masyadong nagsasalita. O baka hindi siya pala kaibigan. I'm Carter, kaibigan ni Sebastian. Ang boses niya ang nagpa-freeze sa akin. Like damn, he's hot and his voice was deep and clear. He can easily bring any girl on their knees. Oh God, what the fuck am I thinking? Hindi nagtagal ang pag-uusap namin, nang mag-walk out si Sebastian at umalis na silang dalawa. Napabuntong hininga ako, mukhang hindi ko na siya makikita. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.